Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Umarangkada na nitong Miyerkules ang Taguig City Mobile Diagnostics Van sa Lakeshore, Barangay Lower Bigutan na isang mahalagang karagdagan sa serbisyo ng Taguig Love Caravan. Ang Mobile Diagnostics Van ang magbibigay ng mga diagnostic testing sa mga barangay para sa mga Tagigenyo. Layunin ng diagnostic van na masigurong mabibigyan ng libreng diagnostic test ang mga residenteng tuwing bibisita sa mga kanilang barangay ang Taguig Love Caravan. Nais din nitong serbisyohan ang walang kakayahang pumunta sa mga health centers o ospital. Kabilang sa mga serbisyo ng diagnostic van ang x-ray, laboratory test tulad ng complete blood count, with platelet count, random blood sugar, blood typing at urinalysis. Mayroon din itong ECG at ultrasound. Kabahagi ng ating TLC agenda, Transformative, Lively and Caring City. Sa ilalim ng Caring City, malasakit, pagkalinga, pamahalaang siyang lumalapit sa ating mga kababayan at naghahatid ng serbisyong abot kamay po ninyo. Ang Taguig Love Caravan ay isa lang sa mga pangunahing programang pangkalusugan ng Taguig City na nag-iikot sa iba-ibang barangay sa lungsod 3 beses sa isang linggo. Libre ang check-up, gamot, laboratory at diagnostic services, dental services, maging food preparation o nutrition demo. Para sa schedule ng Taguig Love Caravan, bisitahin lang ang I Love Taguig Facebook page. Nagsimula na ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa pagtanggap ng mga requirements para sa Lifeline Assistance for Neighbors in Need o LANI Scholarship Program mula sa mga mag-aaral na nakatira sa Embo Barangays. 243 na mag-aaral mula sa Barangay Comembo, Sembo, East Rembo, Pembo at South Sembo ang nagsumite ng kanilang mga dokumento nitong Miyerkules. Ngayong araw naman nakaschedule ang pagsusumite ng mga requirements para sa aplikante mula Barangay Pitogo, Post Proper Northside, Rizal at West Rembo. May schedule naman para sa mga hindi nakapagsumite ngayong araw, samantala ang mga kulang pang dokumento ay maaaring bumalik sa September 13 para isumite ang mga ito. Sila ang mga ilan sa mga 2,000 aplikante mula sa Embo Barangay sa nag-apply online mula August 22 to 31, 2023. Hanggang September 22 ang online application. Magbibigay ng schedule para magsumite ng mga requirements. Maaring magsumite ng requirements sa Taguig Scholarship Office sa Senator Rene Comaniero Cayetano Memorial Science and Technology High School at 9th floor ng Taguig Satellite Office sa SM Aura Tower. August 22 ng formal na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang LANI Scholarship Program sa mga mag-aaral ng Embo Barangays. Ang lungsod ay nagbibigay ng scholarship hindi lang sa mga senior high school graduates kundi sa lahat ng kwalipikadong mga residente ng 10 bagong barangay. Binigyang diin ng Taguig na ang scholarship program nito ay hindi limitado sa top 10% ng mga nagtatapos ngunit bukas sa lahat anumang year level. Sa katunayan, bukas din ito sa mga nagre-review para sa licensure examination at mga kumukuha ng postgraduate studies. Ang mga nagtapos ng high school, may karangalan man o wala, ay maaaring mag-apply at makatanggap ng 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada taon. Ang mga mag-aaral sa premier na kolehiyo at universidad o kaya'y kukuha ng mga kursong itinuturing ng DOST na priority courses ay maaaring makatanggap ng 40,000 hanggang 50,000 kada taon. Ang mga mag-aaral na technical at vocational courses ay makakatanggap ng 15,000 pesos kada taon. Ang mga nagre-review para sa board at bar exams ay maaaring makatanggap ng one-time assistance na 15,000 hanggang 20,000 plus karagdagang 50,000 kung makapasok sa top 10. Hanggang ngayon, ang tulong na ito ay nakatulong sa higit na 3,200 na lisensyadong profesional. Ang mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan sa Taguig, mga empleyado ng barangay, lungsod at pambansang pamahalaan kabilang ang mga uniform personnel na nakabase sa Taguig at kumukuha ng kanilang master's at doctoral degree ay maaaring makakuha ng 18,000 hanggang 60,000 pesos kada taon depende sa kategorya ng paaralan. Mayroon ding 50,000 pesos thesis at dissertation grant kahit maaaring umabot sa 110,000 pesos ang kanilang kabuuang benepisyo na matatanggap. Ang tulong na ito ay nakatulong na sa halos 2,000 na nagtapos na mag-aaral sa kanilang graduate studies.
Para sa kumpletong listahan ng mga scholarship offerings at mga kinakailangan dokumento, bisitahin ang taguig.gov.ph o ang opisyal na Facebook page ng Taguig Scholarships. Maaari ring makipag-ugnayan ang mga aplikante sa Scholarships Office sa pamamagitan ng 02-828-88560 o i-message sila sa Taguig Scholarship Facebook page. Ang residency o registration requirements ay hindi magiging issue dahil kinikilala ng Taguig ang bisa ng residency at registration ng EMBO barangays. Agad na rumisponde ang Taguig Rescue at Bureau of Fire Protection sa isang sunog sa Ibayo, Barangay Ususan nitong Miyerkules. Mahigit 30 pamilya o 100 individual ang naapektuhan ng sunog. Ang ilan sa kanila ay nasa kalapit na evacuation center samantalang nakisilong muna ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng hygiene at sleeping kits, hot meals at family food pack sa apektadong residente. Binigyan din sila ng pinansyal na tulong upang muling maitayo ang kanilang mga bahay. Nagbigay naman ng kitchen kits ang DSWD NCR sa mga apektado. Muling nagpapaalala ang Taguig Rescue at ang Bureau of Fire Protection NCR Taguig na sundin ang mga hakbang pangkaligtasan. Kapag may emergency, i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200, Taguig Rescue 0919-070-3112, Taguig PNP 028-642-3582 o 0998-598-7932, Taguig BFP 028837-0740, 028837-4496 o 0906-211-0919. Bilang parte ng selebrasyon ng Counselors Week 2023, nagsagawa ng isang tree planting activity ang Taguig sa kahabaan ng Laguna Lake Highway o C6 Road sa Barangay Wawa nitong Miyerkules. Ang inisyatibong ito ay patunay sa dedikasyon ng lungsod na paramihin ang mga bilang ng mga puno sa Taguig bilang isa sa mga paraan upang labanan ang climate change at pagsulong ng mas luntiang kapaligiran. Pinangunahan ng Sangguniang Panlunsod sa tulong ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang pagtatanim ng 50 tababuya saplings. Noong 2015, sinimulan ng lungsod ang pagpaparami ng mga puno sa Center Island at bike lanes ng C6 Road. Nitong unang mga buwan ng taon, nag-enjoy ang mga residente at mga bisita ng Taguig ang mala cherry blossom na tanawin dahil sa mga pink na bulaklak na mga ito. Nakikiisa sa aktibidad si Mayor Lani Cayetano upang ipakita ang suporta sa inisyatibong ito ng mga konsehal mula sa 1st at 2nd District. Sa lungsod ng Taguig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200, Taguig Rescue 0919-070-3112, Taguig PNP 028-642-3582 o sa 0998-598-7932. Taguig BFP 028-837-0740, 028-837-4496 at 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito gaya ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram @Taguig City at sa Twitter @ILoveTaguig1. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang Taguig City Daily Report.